So, going back to our topic, na-discuss na natin kung paano ang concept when it comes to single shear joint and double shear joint. Let's now move forward to punching shear. So, sa punching shear, we have here the rivets or yung material na ibabaon mo sa isang metal sheet. Okay, so let's just say na parang sumuntok sa isang pader, hindi ba nagkakaroon ng pagbaon nung kamay doon sa mismong pader. So, parang ganun lang. Imagine niyo, kaya siya tinawag na punching shear. So, ngayon, pag nag-exert tayo kasi ng force doon sa isang materials papunta sa metal sheet, so, itong, sabihin natin, rivet siya. So, itong rivet, babaon kasi siya dito sa metal sheet na to. So, we never know if babaon ba siya totally or babaon siya midway. Ganon. So, let's just imagine things. So, ngayon, i-isolate natin yung rivet dito. So, etong rivet na to, since magkakaroon tayo dito ng force, external force, yung metal sheet kasi, okay, ito yung metal sheet, okay, ayan. So, si metal sheet kasi, kailangan niya mag-exert ng resisting force para hindi totally bumaon yung kumbaga yung rivets. Kunyari kumbaga may mag-uupo sa kanya na force. So, ano nga ba yung magiging formula for that one? For our punching shear, meron tayo nung tau pa din siya kasi under shear stress pa din naman siya. Tau is equals to force o yung shear force over A. Yun nga lang, kailangan po nating i-identify kung ano yung area na i-consider natin. So, ang area kasi na i-consider natin is yung area parallel sa force. So, kung ano ba yung parallel doon sa area na parallel doon sa force. So, ito yung force, hindi po ba? Ito yung force at ito din yung force na tawag dito, nag-oppose. So, yung area parallel dyan is itong part na yan. Ayan. So, ngayon, ano naman yung pinaka-i-consider natin? Ayan. So, for that one, since ito yung area na i-consider natin, meron po tayong magiging thickness times diameter. Saan po nakuha yung thickness and diameter? Yung thickness po kasi, galing po siya dito. Ito. Ayan. And then yung diameter po is yung diameter po nung mismong rivet na ginagamit natin. So, yun po yung pinaka-formula na gagamitin natin for punching shear stress. So, actually, yun nga po, iisa lang po yung formula talaga natin, si force over area. Yun nga lang po, ang pagkakaiba is yung area na i-consider natin per stress na kino-compute natin. So, since na-discuss na natin si shear stress, let's move forward sa ating bearing stress. So, ano nga po ba yung bearing stress? So, si bearing stress po kasi, ito po yung tinatawag nating contact pressure between separate bodies. So, para po dito sa ating example, meron po tayong dalawang bodies, let's say the plate and the rivet. So, i-project lang natin para ipakita natin yung originally figure natin. So, let's say, ito yung original plate with the rivets. Ngayon, mag-exert tayo ng external force. Silain natin both sides ng plate natin. Kapag hinila natin siya both sides, may tendency na itong rivets po, kung hindi man siya mag-fail tulad nung sa shear stress, magkakaroon kasi ng pag-uga dito sa mismong lalagyan niya. Hindi ba kapag kapag tinulak dito tapos tinulak dyan, eto naman si rivet
move siya pa ganyan. Yung medyo luluwang siya. Tapos ganyan. Tapos paluwang ng paluwang. Hanggang sa mag-create siya ng ganitong figure. So, originally, andito lang dapat si rivet. Kaso dahil nagkaroon ng paghila, lumaki ng ganyan yung kanyang kinalalagyan. So, ano po yung magiging formula natin dyan? Formula po natin dyan is yung sigma B, kasi nire-represent po natin si bearing stress ng sigma B, equals yung force po natin, which is i-represent na po natin ng PB, para may palatandaan po, over yung area B. Ngayon, ano po ba yung area B? So, si area B po, same explanation po siya actually kay punching shear. Ang magiging area bearing po natin dyan is yung thickness times diameter. Ayan po. Bakit po siya yung thickness, diameter yung magiging area po? Kasi po, doon po nagkakaroon ng contact between doon sa two objects. Kumbaga, yung, wait lang. Kumbaga, yung dito sa ating rivets, ayan, doon po nagkakaroon ng contact. Ayan, dito po. Yun po yung, kumbaga, yun yung nagmo-move sa ating bearing stress. So, since na-discuss na po natin, let's have our example here. Sabi niya po, meron daw po tayong lock joint na fastened by 4 rivets na may 3/4 inches diameter daw po. Find the maximum load P, pinapahanap yung maximum load P that can be applied if the working stresses are 14 kSI for shear in the rivet and 18 kSI for bearing in the plate. Assume that the applied load is distributed evenly among the 4 rivets and neglect friction between the plates. So, meron tayong mas malaking figure dito. Ayan po. So, we have here yung lap joint. So, pag sinabi po kasi nating lap joint, ibig po sabihin, single shear joint lang po siya. Ayan. Ngayon po, given naman po yung mga dimensions po natin, like the thickness. So, sa thickness po, meron po tayong 7-8 inches. Meron din pong diameter na 3/4 inches as per yung problem. And yung shear stress daw po natin, meron tayong 14 KSI. And yung bearing stress na 18 KSI. Ngayon po, pinapahanap sa atin is yung maximum load P. Paano po natin mahahanap yung maximum load P? Gamitin po natin yung mga formula na ginamit natin based sa stress na available sa atin. So, unahin po muna natin si shear stress or si tau. So, meron po tayong formula ni tau or si shear stress na V over NA. Ano po ulit yung NA? N po is yung number of rivets times yung area po nila. So, meron po tayong 14 KSI dito is equals to V, yung force na pinapahanap. N po is yung number ng rivets, which is 4. And then yung area po ng rivets, which is yung pi over 4 times yung diameter squared nila, which is yung 3/4 squared. Ngayon po, ano po yung kakalabasan na force natin dyan? So, gamitin po natin yung ating scientific calculator. Bring out your calculator po. So, since ang pinapahanap po is yung ating force B, ito, pwede na po nating i-direct ito, hindi po ba? Cross multiplication lang po. So, si 14 po, ita-times lang po natin doon sa 4 times yung area po, which is shift pi para sa pi natin. I mean, shift exp para mapalabas si pi times over 4 times yung 3/4 na diameter raised to squared equals po sa 24.740 kips. Ngayon po, since na-solve na po natin yung force, yung load P, gamit po yung tau or yung shear stress, gamitin naman din po natin yung formula ni bearing stress para po makompute natin yung load when it comes to bearing or sa plate.
So, ang ating bearing stress po, hindi po ba is PB over yung area po niya na thickness times diameter. Meron po tayong 18 KSI is equals to yung PB po natin na unknown. And then yung thickness times diameter po. Ano yung thickness natin? 7, 8. And then yung diameter po natin is 3/4. And then, okay na po ba yun? Hindi pa po. Bali mo multiply pa po natin yan sa 4 na rivets. Bakit po? Kasi 4 po na rivets po yung nagkakaroon pa ng contact doon sa plate natin. So, if we will be computing this one, so 18 times lang po natin lahat nung nasa denominator. 3/4 times yung 4 na rivets. Ang sagot po natin na load is 47.25 kips. Bakit po kips na lang yung unit pala? Kasi po ang hinahanap na lang po is yung force. So ngayon po, since na-identify na natin yung load sa shear and gamit yung bearing stress, ano po yung sa kanila ang pipiliin natin? So logically po, ang pipiliin po kasi natin kapag ang hinahanap po si maximum load P, yung pinaka mababa. Bakit po yung pinaka mababa? Basta po ang tinanong is yung maximum load P. Pinaka mababang value doon sa dalawang na solve po natin. So, let's try po. Kung ito pong si 24.740 ang gagamitin natin para po doon sa dalawang formula na V over NA, tapos PB over TD, since ito is safe na po siya sa shear stress, let's try lang po i-compute gamit yung formula ng bearing stress. So, 24.740 over yung 7/8 times 3/4 na diameter times 4 na rivets, 9.424 lang po yung bearing stress, which is pasok pa po siya dito sa ating given na bearing stress. How about naman po si 47.25? We all know na itong value na to, safe po siya pagdating kay bearing stress. Pero how about po pag ito ang nilagay natin kay shear stress? So let's just try 47.25 over 4 times yung area niya. So, EXP, 4 times yung diameter na 3/4 squared. So, ang sagot po is 26.74, which is less than na po yung 14 KSI kay 26.738, which is not safe na po pag yun yung ginamit natin. Kasi ito lang po yung value na kailangan nating isatisfy. So, since hindi po siya pwede, and ang pinaka-okay po sa kanilang dalawa na value is si 24.740, ito po i-consider natin as yung maximum load P po nung ating material. So, ayun lang naman po for our shear and bearing stress. So, if ever you have questions, clarifications, and violent reactions, please do message me through our GC or messenger or sa ating GCR. I hope you have a good day and productive day. Thank you.